Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa aklat po ng 2 Chronicles, chapter 16, verse 9. Dito lamang po tayo sa unang bahagi. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Sa English Bible po, "For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him." Ano po ba ang nagagawa ng commitment natin kay Lord? Mapapansin niyo po, nung kayo po'y unang naging Christian, napakalalim po ng inyong commitment kay Lord. Madalas po ay laman kayo ng mga Bible studies, prayer meetings, at kung ano-ano pang gawain ng Panginoon. Kaya lang, hindi niyo po ba napapansin habang tumatagal, nababawasan po yung inyong commitment kay Lord kasi marami po sa atin nagiging abala sa mga bagay na sabihin naman natin na importante din sa ating buhay. At alam niyo po, isa sa inaatake po ng kaaway sa buhay ng maraming Kristiyano ay yung pong ating commitment kay Lord. Kaya minsan nalulungkot po tayo, nagtataka tayo bakit yung buhay natin ay kahit Christian na po tayo, ay magulo pa rin at nahihirapan. Kasi alam niyo po ba na nakasalalay po sa inyong commitment ang resulta po ng inyong Christian life. Ano po, madali po nating sabihin na tayo Kristiyano, pero ang tanong, gaano kalalim po ba yung ating commitment kay Lord? Lagi niyo pong tatandaan, nung tinawag natin siyang Panginoon, ibig sabihin siya na po ang dapat masunod sa ating buhay. Kaya minsan, may nagtanong po sa akin, Pastor, meron bang stage sa Christian life na yung hindi mo na po problemahin yung mga dati mong pinoproblema at hindi ka na manghihina sa iyong paglakad sa Panginoon? Ang sagot ko po sa kanya, meron. Kaya lang depende yan sa iyong commitment kay Lord. Kasi kung binibigay mong commitment kay Lord, 50-50 lang. Huwag kang umasa na ikaw ay matatag sa buhay na ito. Alam niyo po saan ko po binase yung aking sagot? Dito po sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Kasi malinaw po dito, sinasabi ng Panginoon na pinalalakas niya yung mga tao na ang puso ay nakakumit sa Kanya. At alam niyo po, pagka dumating po kayo sa stage na ang inyong commitment kay Lord, ay todo, 100%, yung mga bagay na pinoproblema nyo dati, hindi nyo na po problemahin pa. Kasi ang Lord na ang bahala doon. At ito nga po yung pangako ng Psalm 34 verse 15. Ang sabi diyan? "The eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their cry." Kaya mapapansin nyo, pagka kayo'y committed kay Lord, dati problema nyo, mga financial problems, maliliit na bagay, sakit, yung mga bagay na pinoproblema po ng mga taong walang pananampalataya sa Panginoon, nagugulat po kayo, nasasagot na po ng Panginoon at minsan nga hindi nyo na napapansin. Kusa kayong gumagaling sa inyong karamdaman, kusang na ipoprovide yung inyong mga pang-araw-araw na pangangailangan, kusa ninyong nai-experience yung breakthrough na hindi naranasan ng mga taong walang pananampalataya sa Panginoon, at nagtataka ka, yung Christian life mo hindi nakatulad ng dati na parang bang nag-i-struggle ka palagi sa buhay. Kaya alam niyo po mga kapatid, ang challenge ko lamang po sa inyo, kung talagang gusto niyo ng buhay na lumalakad kayo, na taglay-taglay niyo yung kalakasan ng Panginoon sa inyong buhay, yung pagpapala ng Panginoon sa inyong buhay, laliman po natin yung ating commitment kay Lord. Hindi po yung parang laging ang binibigay natin kay Lord, yung tira-tira lamang sa atin, yung tira-tira nating oras, panahon, attention, resources. Ibigay natin lagi yung the best para kay Lord. At kung ano yung taglay-taglay mong talento, ngayon ipaglingkod mo yan kay Lord. Huwag mong sayangin bawat sandalit minuto na binibigay niya sa iyo. Ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. At yan din ang challenge ng Panginoong Jesus. Sabi niya, ang mag-alay ng kanyang buhay
para sa akin at sa mabuting balita ang siyang magtataglay nito. Kasi ang dami sa ating mga Kristiyano, tinatawag natin sarili natin Kristiyano, pero ang totoo po, 50-50 ang commitment natin kay Lord. Sabi sa John chapter 4 verse 24, God is a spirit and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. Alam niyo po ba ang pagsamba sa Panginoon? Kailangan po sinisik natin siya ng buong puso. Sabi ng Jeremiah 29 verse 13, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. At ang sinisik natin si Lord. Ang sinisik natin yung kanyang katotohanan, yung truth, at sasamba tayo sa kanya in spirit and in truth. Naghahanap ang Panginoon ng mga taong totoong naghahanap sa kanya. At yun din ang paalala sa atin ng James chapter 4 verse 8. Draw near to God and He will draw near to you. Hindi nyo napansin yung sinasabi rito na He will draw near to you. If you draw near to Him, He will draw near to you, kapatid. At ang sabi diyan, cleanse your hands, you sinners, purify your hearts, you double-minded. Kasi ayaw ng Lord sa taong double-minded. Ayaw ng Lord sa taong 50-50 ang commitment sa Kanya. Kaya kung gusto mong dumating sa stage na ikaw ay lumalakad, lagi na taglay-taglay mo yung strength ng Lord, ikaw ay nagbi-breakthrough sa buhay, yung mga problema mo dati, hindi mo na pinoproblema ngayon, kapatid, lumakad ka ng may malalim na commitment sa Panginoon. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.